Malaki ang bahay namin, luma at puno ng alaala ng mga naunang henerasyon. Ang mga dingding nito'y gawa sa makakapal na kahoy na tila may sariling buhay. Ang mga bintana'y malalawak at ang bawat sulok ay tila may kwento ng nakaraan. Sa likod ng bahay, naroon ang balon. Isang lumang balon na di na ginagamit. Sabi ni nanay, noong bata pa siya, doon sila kumukuha ng tubig. Pero ngayon, tinakpan na ito ng mga kahoy na tabla para raw walang aksidente. Sa tuwing dumadaan ako roon, hindi ko maiwasang mapatitig. Parang may sariling mundo ang balon na yon, tahimik ngunit nakakakilabot. Isang gabi, habang nagbabasa ako sa aking kwarto, narinig ko ang pangalan ko. Alisa. Mahina, animoy bulong, pero malinaw. Napatingin ako sa paligid. Wala namang tao. Ang ilaw sa kwarto ko'y nagkikislapan, parang malapit nang maubos ang boltahe. Nanlamig ang mga kamay ko. Lumabas ako ng kwarto para tingnan kung si nanay o si ate ang tumatawag. Nasa sala si nanay, nanonood ng balita, habang si ate naman ay nakaupo sa kusina, abala sa kanyang laptop. May tumatawag sa akin. Sabi ko, pareho silang napatingin sa akin. Kita sa kanilang mga mata ang pagtataka. Hindi kami, sagot ni nanay. Baka imahinasyon mo lang anak, balik ka na sa kwarto. Hindi ako makatahimik. Bumalik ako sa kwarto pero pakiramdam ko'y may kung anong bumabalot sa akin. Parang may nakatingin. Tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko'y ang mahihinang tiktik ng orasan. At saka ko narinig muli ang pangalan ko. Alisa. Mas malinaw na ngayon, mas malapit. Nanginig ang buo kong katawan. Sinundan ko ang tunog. Lumabas ako ng kwarto, bumaba ng hagdan, dumaan sa sala kung saan tulog na si nanay. Napadpad ako sa likod ng bahay. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakita ko ang balon. Ang mga tabla na tumatakip dito ay mukhang lumana. May mga siwang na parang sinadyang bukas. Tumigil ako sa harap nito. Naramdaman ko ang malamig na hangin na parang yumakap sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero parang tinatawag ako ng balon, Alisa. Muli kong narinig ang boses, mas malalim, mas madilim ang tono. Hindi ko alam kung bakit, pero sinimulan kong alisin ang mga kahoy na tumatakip dito. Ang mga kamay ko'y nanginginig, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nang maalis ko ang huling tabla, tumambad sa akin ang madilim na lalim ng balon. Walang tubig sa ilalim, puro anino lang ang nakikita ko. Naisip kong baka may hayop o tao sa loob, kaya sumigaw ako. Sino ka? Walang sumagot. Tahimik ang paligid, pero naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Lumapit ako, sinilip ang loob, at saka ko naramdaman ang malamig na hangin na parang humihigop sa akin. Biglang may kamay na sumunggab sa braso ko. Malamig, basag-basa, at parang hindi tao. Napasigaw ako at napaatras. Takot na takot ako at nagtatakbo pabalik sa bahay. Nanginginig ang mga tuhod ko habang sinisiguro kong nakalak ang pintuan. Umakyat ako sa kwarto, ngunit hindi ako makatulog. Ang boses na tumatawag sa akin ay paulit-ulit sa isip ko. Sino o ano? Ang nasa balon. Pumikit ako. Pilit na nilalabanan ng takot. Pero sa bawat segundo, nararamdaman ko ang malamig na presensya. Sa dilim ng kwarto ko, narinig ko ang mahihinang yabag sa hagdan. Dahan-dahan, papalapit sa akin. Napabalikwas ako ng bangon. Nanay? Ate? Sigaw ko. Walang sumagot. Tumayo ako. Lumapit sa pinto ng kwarto at dahan-dahan itong binuksan. Ang pasilyo sa labas ay madilim. Ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana ang tanging nagbibigay ng liwanag. Sa dulo ng pasilyo, may aninong gumagalaw. Hindi ito si nanay. Hindi ito si ate. Ang anino'y matangkad, payat, at may mahabang buhok na tila basa. Tumayo ito roon, nakatingin sa akin. Wala akong marinig, walang galaw. Pero ang presensya nito'y mabigat, parang hinihigop ang hangin sa paligid. Bigla itong tumakbo, papalapit sa akin. Napasara ko ang pinto ng kwarto at inilak ko ito. Nanginginig akong napaupo sa sahig. Pilit na pinapakalma ang sarili.
Ang mga yabag ay huminto sa labas ng pinto. Tahimik, na puno ng tensyon ng hangin. Parang may kung anong nagmamatsyag. Akala ko tapos na, pero narinig ko ang mabagal na katok sa pintuan. Isa, dalawa, tatlo. Kasunod nito, narinig ko ang isang bulong na mas malalim, mas malamig kaysa kanina. Alisa, bumalik ka sa balon. Halos hindi na ako makahinga sa takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Lumapit ako sa bintana. Tinignan kung may tao sa labas, pero wala. Ang paligid ay tahimik. Ang mga puno'y nakatungo at ang hangin ay malamig. Nang bumalik ang tingin ko sa kwarto, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa sahig, sa mismong gitna ng kwarto ko, may bakas ng tubig. Maliliit na patak na parang galing sa kung saan. Napansin ko rin ang mga yapak na basa papunta sa kama ko. Parang may kung sinong naglakad sa kwarto ko nang hindi ko nalalaman. Hawak ang flashlight. Sinundan ko ang yapak. Tumigil ito sa may gilid ng kama. Dahan-dahan akong lumapit. Sinilip ang ilalim. Walang tao. Pero sa sulok ng kama, naroon ang isang bagay na nagpatigil sa puso ko. Isang maitim na tali, basang-basa, na parang galing sa ilalim ng balon. Sa sumunod na araw, bumalik ako sa likod ng bahay. Habang naglalakad sa makitid na daanan, sa pagitan ng mga puno ng mangga, nilamon ako ng kakaibang katahimikan. Ang hanging dati malamig at nagdadala ng amoy ng damo. Ngayon ay parang may bigat na dumadampi sa balat ko. Ang balon, sa kabila ng pagiging luma, ay parang may buhay. Parang may mga matang nakatingin habang papalapit ako. Nakatayo ako sa harap ng balon. Nilalaro ang mga bato sa tabi nito. Sinubukan kong huwag pansinin ang takot na gumagapang sa dibdib ko. Pero sa likod ng aking isip, naroon ang boses. Ang malamig na boses na tumatawag sa pangalan ko kagabi. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin para sumilip sa loob ng balon. "Kamusta ka?" Tanong ko sa balon. Halos pabulong. Hindi ko alam kung bakit ko yun sinabi, pero may bahagi sa akin na gustong malaman kung may sasagot. Walang tugon. Hinawakan ko ang gilid ng balon. Ang lumang bato ay magaspang at malamig. Tila bumalik ang normal na tunog ng paligid. Ang mga huni ng ibon at ang mahina ngunit tuloy-tuloy na tunog ng hangin. Pero hindi pa rin maalis sa isip ko ang kakaibang pangyayari kagabi. Nang akmang aalis na ako, biglang bumalik ang boses. "Maria?" Mahina, pabulong, pero malinaw. Hindi ito ang tunog ng hangin o ng tubig. Isa itong boses, malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Napaatras ako, ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. "Sino ka?" Tanong ko. Pilit na pinatatatag ang boses ko. Tahimik, walang sagot. Muling bumalik ang ingay ng mga ibon at ang hangin na dumadaan sa pagitan ng mga dahon. Pero hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba yon o kung totoong may boses na narinig ko. Kinagabihan, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari sa balon. Nasa kwarto ako, nakahiga, pero hindi ako makatulog. Ang dilim ng kwarto ay parang mas madilim kaysa sa karaniwan. Ang mga anino sa dingding ay parang gumagalaw, kahit walang hangin na pumapasok sa kwarto. Ang bawat tunog, kahit gaano kaliit, ay parang masyadong malakas sa pandinig ko. "Maria." Biglang narinig ko ulit ang boses. Pero ngayon, hindi ito galing sa balon. Galing ito sa labas ng bintana. Tumayo ang balahibo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Lumapit ako sa bintana. Dahan-dahan, ang mga paa ko'y tila mabigat. Nang sumilip ako sa labas, wala akong nakita. Puro kadiliman lang at ang mga anino ng mga puno. Pero naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa mukha ko. Pilit kong pinakalma ang sarili. "Imahinasyon lang ito," bulong ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili, alam kong hindi iyon normal. Alam kong may kung anong kakaibang nangyayari. Kinabukasan, bumalik ako sa balon. Sa pagkakataong ito,
May dala akong flashlight. Sinilip ko ang loob. Itinutok ang liwanag sa madilim na tubig sa ilalim. Wala akong nakita, kundi ang makintab na ibabaw ng tubig. Pero habang nakatitig ako, parang may gumalaw sa ilalim. Isang anino, isang bagay. Maria. Muling tumawag ang boses. Mas malinaw, mas malapit. Ang puso ko'y parang tumigil sa takot. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang mga kamay ko'y nanginginig, hindi ko maibaba ang flashlight. At bago ko pa napigilan ang sarili ko, may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na sumigaw. Ano ka? Biglang gumalaw ang tubig sa balon. Hindi ito normal na paggalon. Parang may gumagalaw sa ilalim. Pilit umaahon. Ang liwanag ng flashlight ay nagpakita ng kakaibang bagay. Hindi ko maipaliwanag kung ano iyon. Parang hugis ng isang tao, pero wala itong muka. Isa itong anino, ngunit may presensya, may bigat. Napaatras ako, halos madapa sa mga bato sa paligid. Ang boses ay sumigaw, mas malakas, mas masakit sa tenga. Maria! Tumalikod ako at tumakbo. Hindi ko na inalala ang flashlight na nahulog sa gilid ng balon. Ang takot sa dibdib ko ay parang apoy na sumiklab. Hindi ko alam kung sinusundan ako ng kung anumang nasa balon, pero hindi na ako lumingon. Ang tanging nasa isip ko ay makalayo. Pagdating ko sa loob ng bahay, isinara ko ang lahat ng pinto at bintana. Ang dibdib ko'y kumakabog, ang pawis ko'y tumutulo sa noo. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko maipaliwanag ang nangyari, pero alam kong hindi iyon pangkaraniwan. Ang balon ay hindi lang basta luma. May kung anong nakatira roon. Isa itong bagay na hindi ko maintindihan, hindi ko maipaliwanag. Habang nakaupo ako sa sahig, pilit pinapakalma ang sarili. Biglang may kumatok sa pintuan. Isang malakas, mabigat na pagkatok. Hindi ko inaasahan ang bisita, lalo na sa ganitong oras. Ang kaba sa dibdib ko ay muling bumalik. Hindi ko alam kung dapat ko bang buksan ang pintuan o magtago. Maria! Narinig ko ang boses mula sa likod ng pintuan. Nang sumapit ang takip silim, muling umalingaw-ngawang tawag mula sa luma naming balon. Sa unay tila malayo, pabulong. Ngunit habang lumalapit ako sa bintana, ang tinig ay naging malinaw. Ang pangalan ko, paulit-ulit. Hindi ko alam kung bakit ako lumapit sa bintana. Ang lamig ng hangin ay dumampi sa aking balat at ang mga dahon ng puno ng mangga sa bakuran ay tila sumasayaw sa ritmo ng tinig na umaalingaw-ngaw. Hindi ko na ito maitatanggi. May boses talaga at hindi ito basta hangin o imahinasyon. Sa kabila ng takot, bumaba ako sa hagdan. Ang bawat hakbang ko ay tila bumibigat na parang may pumipigil sa akin. Sa sala, nakaupo si Lola. Tahimik na nagdarasal habang hawak ang rosaryo. Napansin niyang dumaan ako, pero hindi niya ako pinigilan. Tumingin lang siya sa akin, ang mga mata niya'y puno ng babala. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nagsalita, ngunit ang tingin niya ay parang sinasabi, "Huwag kang lalapit." Ngunit hindi ko napigilan ang sarili ko. Kailangan kong malaman kung sino o ano ang tumatawag sa akin. Paglabas ko sa pintuan, naramdaman ko ang kakaibang bigat ng paligid. Ang dilim ay hindi pangkaraniwang dilim, parang sinisipsip nito ang liwanag ng mundo. Ang balon ay nasa likuran ng bahay, sa ilalim ng punong balete. Palaging sinasabi ni Lola na huwag kaming maglaro doon, na may bantay daw ang balon. Sa tuwing tinatanong ko siya tungkol dito, lagi niyang iniiwasan ang sagot. Pero ngayon, narito ako, nilalapitan nito, kahit naramdam ko ang malamig na pawis sa likod ng leeg ko. Sa bawat hakbang papalapit, mas lumilinaw ang tinig. Hindi na ito boses na pabulong. Parang may tao sa loob ng balon. Sumisigaw ng pangalan ko. Ang puso ko'y bumilis. Nang makalapit ako, tumingin ako sa paligid. Walang tao. Tahimik ang paligid. Maliban sa tunog ng boses mula sa balon, nakatingala ang balon, luma na. May lumot sa gilid. Ang tubig sa loob nito ay madilim. Hindi ko maaninag ang ilalim. May tao ba diyan? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Walang tugon. Ngunit narinig ko ang tunog ng tubig.
Parang may gumalaw sa ilalim. Napaatras ako, pero hindi ko maiwasang tumingin. Ang dilim ng balon ay tila humahatak sa akin. May kung anong puwersa na nag-uudyok sa akin na lumapit. Nang tumingkayad ako para masilip ng mas maigi, naramdaman ko ang malamig na hangin na parang dumaan sa pisngi ko. Biglang nagkaroon ng tunog. Tunog ng bubog na parang nabasag. Napatingin ako sa lupa, pero walang basag na bote o salamin. Sa halip, mula sa balon, unti-unting lumitaw ang isang mahabang buhok, basa at madilim. Hindi ko magawang gumalaw. Ang mga kamay ko'y namanhid at ang mga paa ko'y parang nakabaon sa lupa. Ang buhok ay gumapang pataas, parang may buhay. Kasunod nito, lumitaw ang isang kamay. Puting-puti, parang hindi nakakita ng araw. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napasigaw ako. Ngunit sa halip na tumakbo, nanatili akong nakatayo. Ang mga mata ko'y nanlaki habang ang kamay ay kumapit sa gilid ng balon. Dahan-dahan itong umangat. At kasunod nito ay lumitaw ang isang mukha. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nakita ko. Ang mukha ay parang sa tao, ngunit ang mga mata nito'y walang itim. Puro puti lang. Ang bibig nito ay nakangiti, ngunit ang nangiti ay hindi pangkaraniwan. Parang pilit, parang puno ng poot. Matagal kitang hinihintay. Sabi nito, sa isang tinig na malamig at pabaluktot. Napaatras ako, ngunit natapakan ko ang isang ugat ng punong balete at nadapa. Ang lupa ay basa, at ramdam ko ang lamig nito sa balat ko. Sinubukan kong bumangon, ngunit bago pa man ako makatayo, naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa paa ko. Napatingin ako sa balon. Ang nilalang ay hindi na nakalutang. Nakalabas na ito, nakatayo sa harapan ko. Ang buhok nito'y mahaba at basa. Ang katawan nito'y parang baluktot at ang mga mata nito'y nakatingin sa akin. Walang kurap. Sumama ka sa akin, bulong nito, na parang may naririnig akong alingaw-ngaw sa paligid. Sinubukan kong sumigaw, pero walang lumabas na tunog sa bibig ko. Ang katawan ko'y nanigas, parang wala akong kontrol. Ang kamay nito'y bumalot sa binti ko, malamig, matigas. Sa mga sandaling yon, naisip ko si Lola, ang babala niya, ang rosaryong hawak niya. Pumikit ako at sinubukang magdasal, pero hindi ko maalala ang mga salita. Naririnig ko lang ang tunog ng nilalang, ang boses nitong paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. At bigla, narinig ko ang sigaw ni Lola mula sa loob ng bahay. Kasabay nito, ang tunog ng kampana ng simbahan sa malayo ay umalingaw-ngaw. Ang nilalang ay biglang napaatras. Ang kamay nito'y bumitiw sa akin. Ang boses nito'y naging mas malakas, mas galit. Ngunit bigla itong nawala. Parang usok na tinangay ng hangin. Nanginginig akong tumayo at tumakbo pabalik sa bahay. Pagpasok ko, nakita kong nakaluhod si Lola sa harap ng altar, umiiyak, hawak ang rosaryo. Sinabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa balon. Sigaw niya. Galit ngunit halata ang takot. Hindi ako makapagsalita. Sa likod ng isip ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang nilalang na yon. Pero sigurado akong hindi na ako makakalapit muli sa balon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alam kong may hinihintay ito. Sa pagbukas ng mga mata ko, nalilito pa rin ako. Ang paligid ay madilim, malamig, at tila ba bumabalot ang lungkot sa buong silid. Pero hindi ko na iyon inintindi. Ang isip ko ay nakatuon lamang sa balon, sa boses na tumatawag sa pangalan ko. Kahit magising ako ng hating gabi, hindi ko maialis ang pag-aalinlangan. Sino ang tumatawag sa akin? Bakit tila kilala niya ako? Napagdesisyunan kong bumangon. Ang mga yapak ko sa kahoy na sahig ay tahimik. Ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang lumang bahay namin ay laging nagbibigay ng kakaibang pakiramdam na para bang may mga matang nagmamasid sa bawat sulok. Pero ngayong gabi, iba ang nararamdaman ko. May halong takot at kuryosidad. Ang balon sa likod ng bahay ay tila ba humihila sa akin. Isang di maipaliwanag na lakas. Sa paglabas ko sa pintuan,
Sinalubong ako ng malamig na hangin. Ang liwanag ng buwan ang tanging ilaw ko, sapat para makita ang daan patungo sa balon. Ang mga puno sa paligid ay gumagalaw sa hangin. Ang kanilang mga anino ay parang mga kamay na nagsasayaw sa lupa. Tila ba ang buong mundo ay nag-aabang sa gagawin ko. Nang marating ko ang balon, tumigil ako. Ang lumang bato na nakapalibot dito ay basag-basag na, puno ng lumot. Kahit ang tubig sa loob ay hindi ko na maaninag mula sa labis na dilim. Ngunit naroon ang boses, malinaw, pabulong, ngunit may kakaibang lalim. Tumatawag ito sa pangalan ko, paulit-ulit, na para bang may hinahanap. Lia? Ya? Ang sabi nito, malamig, malambing, ngunit may kakaibang bigat sa bawat pantig. Sinong nandyan? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Walang sumagot, ngunit naroon pa rin ang boses, patuloy na tumatawag. Pinilit kong silipin ang loob ng balon, ngunit wala akong makita. Sa halip, naramdaman ko ang kakaibang kilabot na tila ba gumagapang sa balat ko. Ang hangin sa paligid ng balon ay nagsimulang bumigat at ang amoy ng nabubulok ay unti-unting bumalot sa paligid. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero inilapit ko ang mukha ko sa gilid ng balon. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko, mas malinaw na ngayon. Sa pagkakataong ito, tumigil ang boses. Naging tahimik ang paligid. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa boses. Ramdam ko ang pintig ng puso ko. Mabilis. Parang gustong kumawala sa dibdib ko. Bigla. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Nang bumalik ang tingin ko sa balon, napansin kong may isang bagay na gumagalaw sa loob nito. Isang anino, madilim, at nababalot ng tubig. Hindi ko maipaliwanag kung ano ito, ngunit ang hugis nito ay parang tao. Ang mga kamay nito ay tila umaabot sa akin, bagamat malayo pa ito. Napaatras ako, ngunit hindi ko maialis ang tingin ko sa balon. Ang boses ay muling nagsalita. Ngunit hindi na ito ang pangalan ko ang binibigkas. Sa halip, sinasabi nito ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Mga salitang banyaga, mga salitang tila ba nanggaling sa ibang mundo. Ang tunog nito ay mas malalim, mas nakakatakot. Ang paligid ay tila ba lumalabo, ang hangin ay lalong bumibigat. Sa takot, tumalikod ako at tumakbo pabalik sa bahay. Ngunit habang tumatakbo ako, naramdaman ko ang presensya nito sa likod ko na para bang may sumusunod. Hindi ko na inisip kung ano yon. Ang tanging nais ko ay makabalik sa loob ng bahay. Pagdating ko sa pintuan, dali-dali kong isinara ito at inilak. Ang hininga ko ay mabilis. Ang pawis ko ay tumutulo sa noo. Ngunit kahit nasa loob na ako ng bahay, hindi pa rin ako mapakali. Pumunta ako sa kwarto ng lola ko, ang laging tagapagkwento ng mga alamat ng aming pamilya. Ngunit nang buksan ko ang pintuan, nanlaki ang mga mata ko. Ang kama niya ay walang tao, ngunit ang bintana sa kwarto ay bukas at ang lampara sa tabi ng kama ay patay. Ang silid ay malamig at naramdaman ko ang parehong presensya na nasa balon. Narito rin ito. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatawag ko ang pangalan ng lola ko. Lola? Nasaan ka? Walang sagot. Ngunit habang nakatayo ako sa gitna ng kwarto, narinig ko ang boses na tumatawag sa pangalan ko. Lia. Pero hindi ito galing sa balon. Narito na ito, sa loob ng bahay. Paglingon ko sa likod, nagdilim ang paningin ko at ang huling nakita ko ay ang anino sa sulok ng kwarto. Ang parehong anino na nakita ko sa balon. Lumapit ito sa akin, mabilis, at bago pa man ako makapagsigaw, isang malamig na kamay ang dumapo sa balikat ko. Ang gabi ay tila isang makapal na kumot ng dilim, at ang hangin sa labas ng bintana ay malamig na parang mga daliri ng yelo na humahaplos sa aking balat. Hindi ko alam kung bakit, pero sa kabila ng takot na unti-unting bumabalot sa akin, naroon ang hindi maipaliwanag na pagnanais na bumalik sa balon. Parang may malaking kamay na humihila sa akin, isang puwersa na hindi ko kayang labanan. Ang pangalan ko,
na paulit-ulit na tinatawag mula sa ilalim ng balon ay parang bulong na dumidiretso sa aking utak. Hindi ko na ito matanggal. Nasa gitna ako ng sala, hawak ang flashlight na kinuha ko sa aparador. Ang liwanag nito ay mahinang-mahina, halos sinisip-sip ng kadiliman sa paligid. Ang mga anino sa dingding ay gumagalaw, tila may sariling buhay, habang ang bawat hakbang ko ay nagdadala ng kakaibang kilabot. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang humingi ng tulong sa mga magulang ko. Parang may pumipigil sa akin, isang boses na bumulong sa aking isipan. Walang makakatulong sa'yo. Binuksan ko ang pinto ng likuran. Ang kalawang nito ay umingit ng malakas, ngunit wala akong pakialam. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas ay bumungad sa akin, at ang dilim ng bakuran ay parang naghihintay sa bawat galaw ko. Ang balon ay naroon, tahimik ngunit tila may sariling presensya. Ang paligid nito ay mistulang mas madilim kaysa sa iba. Ang mga damo sa paligid ay tila tuyo at patay na, habang ang mga puno ay parang yumuyuko sa direksyon nito, na para bang nagbibigay pugay. Habang papalapit ako, naririnig ko na muli ang boses, malinaw, matalim, at mas malapit. Adela. Ang pangalan ko ay umalingaw-ngaw sa malamig na hangin, pero sa pagkakataong ito, mas ramdam ko ang emosyon sa likod ng tawag. Malungkot, nagmamakaawa. Para bang may isang kaluluwang nasisindak na humihingi ng tulong. Ang mga paa ko ay gumagalaw ng mag-isa. At bago ko pa napansin, naroon na ako sa harap ng balon. Ang balon ay parang isang madilim na bunganga na nag-aanyaya sa akin. Ang mga bato sa gilid nito ay malamig sa aking mga daliri nang hawakan ko ito. Tumutok ako sa butas at ang flashlight ko ay sinubukang abutin ng ilalim. Ngunit parang walang katapusan ang dilim doon. Parang wala ng hanggan. Sumigaw ako. Sino ka? Bakit mo ako tinatawag? Sa halip na sagot, isang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim. Isang tunog na hindi ko maipaliwanag. Parang halakhak, pero may halong iyak. Ang tunog ay tumagos sa akin at ang puso ko ay bumilis ang tibok. Ang balon ay tila umaakyat ang lamig. Dumadaloy sa aking katawan, nagpapanginig sa bawat hibla ng aking laman. Nagsimula akong umatras, pero bago ko magawa, may naramdaman akong humawak sa aking binti. Napatingin ako sa baba, pero wala roon. Ang pintig ng puso ko ay parang kulog sa aking mga tainga. Nagsimula akong tumakbo pabalik sa bahay, pero bawat hakbang ay parang mas mabigat, na para bang may nagpipigil sa akin. Sa pagbalik ko sa pinto, naramdaman kong may malamig na hangin na tumaan sa likod ko. Tumigil ako, napatingin sa balon, at doon ko napansin na parang may aninong gumalaw sa ilalim nito. Hindi ko na kaya. Humihingal akong pumasok sa bahay, sinara ang pinto ng napakalakas at inilak ito. Tumakbo ako papunta sa kwarto at nagkulong doon. Ang kama ko ay tila naging kanlungan. Pero kahit nasa loob ako ng kwarto, ramdam ko pa rin ang presensya ng balon. Ang boses ay naroon pa rin. Mas mahina, pero mas malapit. Adela. Tulong. Hindi ko masabi kung ang boses ay nasa labas, sa likod ng bahay, o nasa loob mismo ng kwarto ko. Sa isang iglap, biglang sumindi ang ilaw sa kwarto ko ng kusa. Ang dilaw na bombilya ay kumikislap, parang paputok, at ang liwanag ay nagbigay ng mas matinding tensyon. Ang mga anino sa dingding ay gumalaw, sumayaw, at naghalo sa isa't isa na para bang may sariling buhay. Napatili ako nang makita kong may hugis ng isang tao sa anino. Isang maliit na babae, nakayuko, umiiyak. Ang boses ay naging mas malinaw. Adela, bakit mo ako iniwan? Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung sino siya. Pero ang mga mata ko ay biglang tumuon sa lumang larawan sa tabi ng kama ko. Ang larawan ng lola ko noong bata pa siya. Ang bata sa larawan ay may suot na simpleng damit, may mahabang buhok, at may pamilyar na ekspresyon. Parang ang anino sa dingding ay gumagalaw ayon sa larawan. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero ang isang bagay ay malinaw.
Hindi lang basta balon ang nasa likod ng bahay namin. May nakaraan itong hindi namin alam. At ang boses na yon ay tila konektado sa akin. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin sa leeg ko. Napatingin ako sa salamin sa tabi ng aparador at doon ko nakita ang isang bagay na nagpawala sa lahat ng lakas sa binti ko. May isang bata sa likod ko, nakayuko, duguan ng mukha at nakatingin sa akin ng diretsyo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang nakatitig sa balon. Ang hangin ay tila mas mabigat kaysa karaniwan at ang mga dahon ng mangga sa likod ng bahay ay nakatigil, parang pinipigilan ang sarili nilang gumalaw. Sa kabila ng liwanag ng buwan, ang loob ng balon ay tila mas madilim kaysa sa dapat, para itong isang puwang na hindi kayang maabot ng sinag ng araw o buwan. Rosana. Muling tinawag ang pangalan ko, mas malinaw ngayon, mas malapit. Napaatras ako. Ang mga paa ko ay tumama sa lupa, ngunit pakiramdam ko ay parang lumulutang ako. Hindi ko na alam kung dahil sa takot o sa kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Ang boses na yon, na tila nagmumula sa balon, ay parang kilala ako. Hindi lang ang pangalan ko, kundi ang mismong pagkatao ko. Parang matagal na kaming nagkakilala, pero hindi ko matandaan kung kailan o paano. Rosana, tulungan mo ako. Ang tono ng boses ay nagbago. Hindi na ito malamig at nakakatakot. Sa halip, may halong pagsusumamo, halos pakiusap. Ang tunog nito ay parang boses ng isang bata. Malambing, puno ng pag-asa. Pero paano? Sino ang nasa ilalim ng balon? Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang pagtulak na lumapit. Ang balon ay tila humihigop sa akin, hindi sa pisikal na paraan, kundi sa espiritual na aspeto. Ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig, ngunit hindi ko nagawang tumalikod. Nasaan ka? Tanong ko. Mahina ang boses ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Bigla kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin mula sa balon. Hindi ako sigurado kung iyon ay hangin na natural na nagmumula sa lupa o kung may kakaiba itong hatid. Sa bawat hakbang na inilalapit ko sa balon, ang tibok ng puso ko ay bumibilis. Ang mga tunog ng kuliglig sa paligid ay unti-unting nawala, na parang ang mundo ay nagdesisyon na tumahimik upang bigyang daan ang susunod na mangyayari. Lumuhod ako sa gilid ng balon. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa gilid nito. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko kayang bitawan. Ang dilim sa loob ay parang bumabalot sa akin, hinihila ko papasok. Inilapit ko ang ulo ko, sinubukang sumilip sa loob. Walang tubig na makikita, walang anino. Ang naroon lamang ay ang kawalan. Isang malalim na kawalan na parang sumisigaw ng mga lihim na hindi ko pa nauunawaan. Rosana. Muling naulit ang boses, pero ngayon ay tila nasa likod ko na. Napabalikwas ako, tumayo ng mabilis. Ang mga mata ko ay naghanap sa paligid. Sinubukan kong hanapin kung sino ang tumawag, ngunit wala. Ang mga puno, ang damo, ang bahay, lahat ay tahimik. Wala akong makitang tao. Ngunit ang pakiramdam ng presensya ay naroon pa rin. Para bang may nakatingin sa akin mula sa kung saan sinisiyasat ang bawat galaw ko. Rosana, kailangan mo akong tulungan. Bumalik sa balon ng boses, ngunit mas malalim na ngayon, mas mabigat. Hindi na ito parang boses ng bata. May halong lungkot, galit at desperasyon. Paano? Sino ka ba? Tanong ko. Tumatayo pa rin sa gilid ng balon. Ang mga kamay ko ay malamig na sa takot, ngunit ang mga mata ko ay nananatiling nakatutok sa loob ng balon. Walang sagot. Sa halip, isang malakas na hangin ang biglaang umihip mula sa balon. Para itong isang halakhak na hindi ko marinig, pero nararamdaman ko sa paligid. Ang buhok ko ay nagkalat sa hangin at ang damo sa paligid ay nagsimulang gumalaw nang wala sa tamang direksyon. Ang balon ay tila gumagalaw, hindi pisikal, ngunit parang may buhay ito. May bahagi sa akin na gustong tumakbo, ngunit hindi ko magawa.
Ang mga paa ko ay nakabaon sa lupa. Hindi ko kayang humakbang palayo. Rosana, hindi mo ba ako naaalala? Tanong ng boses, mas malakas na ngayon. Ang tono nito ay parang nanunumbat. Hindi kita kilala. Sigaw ko, sabay atras mula sa balon. Ang puso ko ay parang sasabog sa kaba. Sino ang tinig na ito? Bakit alam niya ang pangalan ko? Bigla, isang imahe ang sumagi sa isip ko. Isang batang babae, nakasuot ng puting damit, nakatayo sa gilid ng balon. Ang mukha niya ay hindi ko maaninag, ngunit ang presensya niya ay nararamdaman ko. Sa imaheng yon, ako ay nakatingin sa kanya, parang magkausap kami noon, ngunit hindi ko matandaan ang eksaktong detalye. Ang larawan ay mabilis na nawala, ngunit ang pakiramdam na yon ay nanatili. Rosana. Muling tawag ng boses, ngunit ngayon ay parang nasa loob na ng utak ko. Hindi ko na kayang mag-isip ng maayos. Ang paligid ko ay umiikot, nagiging malabo. Ang mga mata ko ay bumalik sa balon at sa isang iglap, may isang bagay na gumalaw sa loob nito. Isang kamay, puting-puti, halos parang hindi totoo, ang unti-unting lumitaw mula sa dilim ng balon. Ang mga daliri nito ay mahaba at ang bawat galaw ay mabagal, parang sinadya upang takutin ako. Hindi ko na alam kung paano ako nakatayo pa. Ang mga tuhod ko ay nanginginig at ang hininga ko ay parang hindi sapat para punan ng dibdib ko. At bago pa ako makasigaw o makatakbo, ang kamay na yon ay mabilis na humawak sa gilid ng balon. Isa pang kamay ang lumitaw at ang ulo nito ay unti-unting sumilip. Hindi ko maaninag ang mukha, ngunit ang buhok nito ay mahaba, basa at nakalugay. Ang presensya nito ay parang bumalot sa akin ng malamig na hangin na parang ang buong kaluluwa ko ay hinihila papasok sa balon. Rosana, sabi ng nilalang, ngunit ang boses nito ay parang boses ko na. At doon ko napagtanto, ang nilalang sa balon ay hindi kakaiba. Isa itong bahagi ng akin. Isang bahagi na matagal ko nang kinalimutan. Ang dilim ng gabi ay bumalot sa paligid at ang hangin ay tila may kasamang bulong na hindi ko mawari. Ang mga dahon ng mga puno sa likod ng bahay ay nagbabaliktaran. Parang may gustong magpakita, ngunit nagtatago. Nakatayo ako sa tabi ng luma naming balon. Sinisilip ang madilim na kalaliman nito. Ang malamig na hangin ay dumampi sa aking balat, ngunit ang init ng kaba sa aking dibdib, ang siyang nararamdaman ko ng mas matindi. Simula nang marinig ko ang boses na tumatawag sa pangalan ko mula sa balon, hindi na ako naging mapakali. Sa tuwing maglalapit ako rito, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiyang tila hinahatak ako papalapit. Hindi ko maipaliwanag, pero para bang may bagay na naghihintay sa akin doon. Isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Binalikan ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa balon. Sabi niya, ang balon na ito ay matagal nang naging bahagi ng aming pamilya. Dito daw nag-uugat ang maraming kwento ng kababalaghan sa aming angkan. May mga nawawala raw na gamit, hayop, at minsan, tao. Pero sa tuwing tinatanong ko siya kung totoo bang may masama sa balon, ang sagot niya ay laging pareho. Basta huwag kang lalapit ng masyado. Ang balon ay may sariling buhay. Ngunit hindi ko na kayang magpigil pa. Ang boses na tumatawag sa akin ay hindi na basta bulong, kundi sigaw na malinaw. Kanina lamang, habang kumakain kami ng hapunan, narinig ko itong muli. Elena, mahaba, malalim at puno ng lungkot. Ang nanay ko ay nagtanong kung okay lang ako dahil napansin niyang natulala ako. Paano ko sasabihin sa kanya na may tumatawag sa akin mula sa balon? Alam kong hindi siya maniniwala. Ngayon, narito ako sa harap ng balon. Ang liwanag ng buwan ay sapat para makita ang lumot sa pader nito. Ang mga bato sa paligid ay basa, parang may tumulo mula sa loob. Kumuha ako ng flashlight, inilawan ng loob, ngunit wala akong nakitang kakaiba. Ngunit ang boses ay muling tumawag. Elena. Halos bumagsak ang flashlight mula sa kamay ko.
Hindi ito guni-guni. Totoo ito. Ang boses ay buhay at naririnig ko ito ng malinaw. Ang takot ko'y nalalabanan ng kuryosidad. Sino ang tumatawag sa akin? Bakit tila pamilyar ang tono ng boses na yon? Parang may lungkot, parang may galit, ngunit parang may pagmamakaawa rin. Hinawakan ko ang gilid ng balon at naramdaman kong malamig ang mga bato nito. Pumikit ako at sinubukang makinig pa ng mas mabuti. Elena, tulungan mo ako. Ang boses ay nagbago. Hindi na lamang ito pagtawag ng pangalan ko, kundi pakiusap. Sino ang nasa loob ng balon? Nang bumukas ang aking mga mata, may kakaibang nangyari. Ang tubig sa balon, na kanina'y madilim at hindi gumagalaw, ay biglang umikot. Parang may alon sa loob nito na hindi maipaliwanag. Ang mga bato sa paligid ay tila umuuga. Ang flashlight ko'y biglang namatay at ang paligid ay naging mas madilim. Ang buwan, na kanina'y maliwanag, ay parang nawala sa ulap. Ang puso ko'y bumilis ang pagtibok. Hindi ko alam kung tatakbo ako palayo o magtatago. Ngunit bago pa ako makagalaw, naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa balon na parang humihigop sa akin. Ang boses ay naging mas malakas. Elena! Pumasok ka! Biglang may sumagi sa isip ko. Isang alaala na matagal ko nang kinalimutan. Ang lola ko, maraming taon na ang nakalipas, ay tumatawag sa akin mula sa hardin. Ang tunog ng kanyang boses, ang tono ng kanyang pagtawag, ay katulad ng naririnig ko ngayon. Ngunit, imposible. Ang lola ko ay matagal nang namatay. Gusto kong tumakbo, ngunit ang aking mga paa ay parang nakapako sa lupa. Hindi ko alam kung anong mas malakas, ang takot o ang pagkamausisa. Lola, tanong ko, halos pabulong. Hindi ko alam kung bakit ko naitanong yon, ngunit parang may pwersang nagtulak sa akin para gawin ito. Ang tubig sa balon ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang hangin ay naging mas tahimik, ngunit ang paligid ay hindi na normal. Ang mga puno sa hardin ay parang nakatingin sa akin. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw, ngunit ramdam ko ang kanilang presensya. Ang buong mundo ay parang nakatuon sa balon at sa akin. Lola, ikaw ba yan? Muli kong tanong, ang mga kamay ko'y nanginginig habang hinawakan ang gilid ng balon. Sa loob ng madilim na tubig, may isang bagay na unti-unting lumilitaw. Sa una, akala ko'y anino lang ito, ngunit habang tumatagal, nagkakaroon ito ng hugis. Isang mukha, isang taong kilalang kilala ko, ang mukha ng lola ko. Halos mabitiwan ko ang hawak ko sa balon. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o tuluyan na akong nawawala sa sarili. Ang mukha ng lola ko ay nakatingin sa akin mula sa tubig. Ngunit ang kanyang mga mata ay malalim, parang walang buhay. Ang kanyang bibig ay gumagalaw, ngunit walang lumalabas na salita. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nananatiling blangko. Lola, anong nangyayari? Tanong ko, ngunit wala akong sagot na natanggap. Sa halip, ang kanyang kamay, basang-basa at puno ng lumot, ay biglang lumabas mula sa tubig. Sinubukan nitong abutin ako. Napaatras ako, ngunit ang kamay ay parang may sariling isip. Lumapit ito ng lumapit hanggang sa halos mahawakan na nito ang aking braso. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang takot ko'y umabot na sa sukdulan. Ngunit bago pa ako makasigaw, may narinig akong ibang boses mula sa loob ng bahay. Isang sigaw na pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung kanino galing. Tumalikod ako upang tingnan, ngunit nang bumaling muli ang aking mata sa balon, ang mukha ng lola ko ay wala na. Ang tubig ay tahimik na muli at ang paligid ay bumalik sa normal. Ngunit ang kamay ko'y basa at sa balat ko'y may marka ng mahigpit na pagkakahawak. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang lumang lampara. Ang ilaw nito'y mahina, ngunit sapat para makita ko ang malalaking ugat ng puno na tila gumagapang sa lupa sa gilid ng balon. Ang malamig na hangin ay bumalot sa akin. Ang bawat hinga ko'y parang kulang na kulang sa init.
Naririnig ko pa rin ang mahina at pabulong na tinig. Ang tinig na tumatawag sa pangalan ko. Lira. Paulit-ulit, parang isang awit na hindi natatapos. Hindi ko alam kung anong nag-udyok sa akin upang bumaba sa lumang balon. Ang takot na nararamdaman ko ay nilamon ng isang kakaibang pag-usisa. Hindi na ito ang simpleng balon na kinatatakutan ko noong bata pa ako. Parang may buhay ito. May lihim na sinisigaw sa ilalim ng lupa. Ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga anito at maligno na naninirahan sa madilim na sulok ng mundo ay biglaang bumalik sa alaala ko, pero hindi ko magawang umatras. Pilit kong binuksan ang takip ng balon. Mabigat ito. Kailangan kong gamitin ang buong lakas ng mga braso ko. Nang tuluyan itong bumukas, sumalubong sa akin ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy. Ang tunog ng tubig sa ilalim ay mahinang-mahina, halos hindi marinig. Ang dilim sa loob ay parang puwang na walang hangganan. Isang puwang na tila hinihigop ang liwanag ng lampara. Lumunok ako ng laway. Ito ang unang pagkakataon na masisilayan ko ang loob ng balon na matagal ko nang iniiwasang lapitan. Lumuhod ako at sumilip sa loob. Sa unang tingin, wala akong nakita maliban sa tubig na bahagyang kumikislap sa ilalim. Pero nang tumitig ako ng mas matagal, may gumalaw, isang anino. Hindi ko maipaliwanag kung ano yon, pero sigurado akong hindi lang basta tubig ang naroon. Lalong lumakas ang boses. Lira! Lira! Hindi lang isang boses, marami sila. Parang nagkukumpunihan, nagkakagulo. Pero lahat ay tumatawag sa pangalan ko. Sinong nandyan? Tanong ko. Pilit pinapatatag ang boses ko, kahit nanginginig ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Walang sagot, pero naramdaman ko ang malamig na hangin na tila lumusot mula sa balon. Hindi ito hangin ng gabi. May kakaibang bigat ito, parang amoy ng bulok na bagay na matagal nang nakabaon. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hinila ako ng mga boses. Hindi na sapat ang pagsilip. Kailangan kong bumaba. Kumuha ako ng lubid mula sa bodega. Itinali ito sa matibay na ugat ng puno sa gilid ng balon at dahan-dahan akong bumaba. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba. Ang bawat buhos ng malamig na hangin ay parang sumasabay sa tibok ng puso ko. Ang lampara ko'y nanginginig sa kamay ko. Ang liwanag nito'y naglalaro sa pader ng balon na puno ng lumot. Habang bumababa, napansin kong may mga ukit sa pader ng balon. Hindi ko maunawaan ang mga simbolo, pero para silang mga mata na nakatitig sa akin, sumusubaybay sa bawat galaw ko. Ang tubig sa ilalim ay mas lumilinaw habang papalapit ako, pero may kung anong nagtatago rito. Hindi ito ordinaryong tubig. Parang may buhay ito, gumagalaw nang hindi naaapektuhan ng galaw ko. Pagdating sa pinakamalalim na bahagi, tumapak ang mga paa ko sa basang lupa. Ang tubig ay umabot lang hanggang tuhod ko, pero ramdam ko ang lamig nito na tila gumagapang sa balat ko. Ang mga boses ay mas malapit na ngayon, mas malinaw. May mga salita silang sinasabi, pero hindi ko maunawaan. Hindi Tagalog, hindi Ingles, isang lengguwahe na tila nagmumula sa ibang mundo. Napatingin ako sa gitna ng balon, kung saan ang tubig ay parang bumubula. Sa ilalim ng mga bula, may isang bagay na gumagalaw. Hindi ko alam kung tao ba yon, hayop, o kung anuman. Pero may anyo ito. Lumapit ako. Pilit nilalabanan ng takot na sumisigaw sa loob ng utak ko. Nang mas malapit na ako, biglang huminto ang mga boses. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa tunog. Ang tubig ay tumigil sa paggalaw, parang isang salamin na makintab. At doon ko siya nakita. Isang mukha. Hindi ko alam kung panaginip ba ito o realidad, pero ang mukha ay kahawig ko. Ako. Ang mga mata nito ay dilat na dilat, walang buhay. Ang bibig nito'y nakangiti, pero ang nangiti ay puno ng kasamaan. Bigla itong nagsalita, pero hindi gumalaw ang mga labi. Lira, bakit ka bumaba? Parang nawala ang lakas ko. Hindi ako makagalaw, hindi makasigaw. Ang boses nito ay malamig,
Matalim, parang yelo na tumatagos sa buto ko. Huwag kang umalis. Dito ka na. Kasama ko. Bigla kong naramdaman ang paggalaw ng tubig. Parang may mga kamay na humihila sa akin. Pilit kong hinila ang lubid. Pero ang lakas ng mga kamay ay hindi ko kayang labanan. Ang lampara ko'y nalaglag sa tubig at ang liwanag nito'y tuluyang nawala. Ang dilim ay bumalot sa akin. Sa huling sandali, bago ako tuluyang mahila, naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa balikat ko. Parang may tumusok. Bigla akong napadapa sa lupa at naramdaman kong nawala ang mga kamay na humihila sa akin. Pagtingin ko sa sagabing iyon, tahimik ang lahat. Naririnig ko lamang ang pag-ingit ng sahig tuwing gumagalaw ako sa kama. Nakaidlip na si Lola sa kabilang silid at ang tunog ng pendulum ng lumang orasan sa sala ay tila mas malakas kaysa dati. Sa kabila ng pagod, hindi ako matahimik. Ang balon sa likod bahay ay patuloy na bumabalik sa isip ko. Parang isang sugat na hindi ko kayang takpan. Pinilit kong pumikit, pero ang malamig na boses na tumatawag sa pangalan ko ay nag-echo pa rin sa mga alaala ko. Clara. Tinatawag nito ang pangalan ko nang may kakaibang lambing. Parang may halong lungkot at galit. Hindi ko alam kung bakit, pero ang boses na yon ay tila may kapangyarihang bumaon sa pagkatao ko. Sa bawat pagbigkas nito, parang nagkakaroon ako ng pakiramdam na may bahagi sa akin na kulang, na may bagay akong dapat tuklasin. Bigla akong napabalikwas nang may narinig akong kaluskos sa labas ng bintana. Ang kurtina ay bahagyang gumagalaw, kahit na wala namang hangin. Bumangon ako mula sa kama. Ang mga paa kong malamig ay dumikit sa sahig na kahoy. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip sa labas. Walang tao. Ang likod bahay ay madilim, tulad ng dati. Ngunit ang balon, parang mas malapit ito sa bahay kaysa sa dati. Imposible, pero parang gumalaw ito. Napaatras ako. Ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na guni-guni lang ang lahat. Napagod lang ako, pero hindi ko maiwasan ang kutob ko. Bumalik ako sa kama, nagtalukbong ng kumot at sinubukan ulit matulog. Ngunit kahit anong gawin ko, parang may malamig na hangin na bumabalot sa silid ko. Tila may presensyang nagmamatsyag. Hindi ko makita, pero ramdam ko. Ipinikit ko ang mga mata ko, pilit na binibilang ang bawat pintig ng puso ko. Ngunit bago pa man ako tuluyang makatulog, narinig ko na naman iyon. Clara. Sa pagkakataong ito, ang boses ay mas malapit, mas malinaw. Hindi ko alam kung galing ito sa labas o sa mismong loob ng bahay. Napatingin ako sa pinto ng aking silid. Nakasara ito. Ngunit tila may anino sa ilalim. May gumagalaw sa labas. Hindi ko na kayang magtagal sa loob ng silid. Bumangon ako, kinuha ang flashlight sa tabi ng kama at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang pasilyo ay tahimik, pero nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila dumadaloy mula sa hagdanan. Ang mga mata ko'y naglaho sa liwanag ng flashlight, sinusubukang hanapin ang pinagmulan ng boses. Bumaba ako sa hagdan. Ang bawat hakbang ay parang isang martilyong tumatama sa dibdib ko. Pagdating ko sa sala, napansin kong bukas ang likurang pintuan. Hindi ko maalala kung iniwan ko itong bukas, pero hindi rin naman karaniwan na bukas ito sa ganitong oras. Lumapit ako. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang pinipihit ang knob. Sa pagbukas ko, agad akong nilamon ng kadiliman ng likod bahay. Ang flashlight ko'y tila hindi sapat para maipakita ang buong paligid, pero sapat na para makita ang balon. Ang balon ay naroon pa rin, ngunit may kakaiba rito. Ang mga bato sa paligid nito ay tila mas bago, mas makinis. Ang lumot na dating namumuo sa gilid ay wala na. Parang may nag-ayos sa balon. Pero sino? Sino ang gagawa nito nang hindi namin nalalaman? Lumapit ako ng bahagya. Ang mga mata ko'y nakatingin sa loob ng balon. Ang tubig ay tila mas malalim kaysa dati, mas madilim. Hindi ko maaninag ang ilalim. At doon, narinig ko ulit ang boses.
Casas Clara. Ngunit ang boses, sa pagkakataong ito, ay tila nanggagaling sa loob ng balon. Ang mga tuhod ko'y nanigas sa takot. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may parte sa akin na humihila papalapit. Nais kong tumakbo pabalik sa loob ng bahay, pero hindi ko nagawa. Ang mga paa ko'y patuloy na naglalakad, palapit ng palapit. Pagdating ko sa gilid ng balon, napansin kong may isang bagay na lumulutang. Hindi ko maaninag kung ano ito, kaya tinutok ko ang flashlight. Ang liwanag ay tumama sa isang bagay na pamilyar, isang pulang laso. Napasinghap ako. Ang lasong yon ay akin. Suot ko ito noong bata pa ako. Pero paanong napunta iyon sa loob ng balon? Bago pa man ako makapag-isip, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Parang may nakatayo doon. Dahan-dahan akong lumingon, ngunit wala akong nakita. Ngunit ang pakiramdam na may presensya ay mas malakas kaysa dati. Ang balon ay tila humihinga, parang may buhay. At bago pa man ako makalayo, narinig ko ang isang tunog mula sa loob nito. Isang hikbi ng bata. Hindi ko alam kung paano, pero ang mga kamay ko'y gumalaw ng kusa. Hinawakan ko ang tali ng balon at unti-unting ibinaba ang flashlight. Ang liwanag ay bumaba sa tubig, pero imbes na malinaw, mas lalo itong nagdilim. At sa dulo ng liwanag, nakita ko ang isang mukha, isang batang babae na nakangiti, pero ang mga mata niya'y blangko. Napaatras ako, pero bago pa man ako makatakbo, naramdaman ko ang mga kamay na malamig na humawak sa braso ko. Hindi ko makita kung sino, pero ang lakas ng pagkakahawak ay parang bakal. Ang boses ay muling bumigkas, pero sa pagkakataong ito, hindi na lambing ang tono. Galit na galit ito. Bakit mo kami iniwan, Clara? At doon, biglang bumagsak ang lahat ng liwanag.